Kailan mo ibabalik yung pera ko? Lagi mo sinasabing bigay ko yun. Hindi ko naman bigay yun. Ang bata-bata ko pa. Paano maging sugar mommy mo? Binigyan niya po ako ng engagement ring. Sabi po niya, 1 million daw po yung bili niya dito. Oh, yan. Opo. Diamond po yan. Hindi po eh. Nung pinacheck ko po, silver lang po eh. Opo. Pero yung bato, Wala rin po, silver lang po talaga siya. Tsaka peke po. Wala pa daw pong 1,000 yung value nito. ibig sabihin puwit ng baso. Opo. Uy, shit. Sir Faisal, pakisoli na po ha. Sige, ibabalik ko sa kanya, sir, na pag-usapan na natin. Bali sir, nandito nga kami, kasama namin si Ma'am Eva Maranan para po regarding doon sa napagkasunduan on air with Senator Raffy Tulfo na magbabayad daw po si Mr. Faisal ng 1.2 million dito po sa inutang niya kay Ma'am Eva. Since wala nga po si Sir Faisal, meron naman po siyang pinapuntang attorney. Tuto pa rin po yung yung commitment ho na babayaran yung 1.2. Nakapag-raise naman ho ng pera ho para ibigay ho sa sa complainant. It is just unfortunate ho na yung na-erase ho ay hindi ho sasapat. Ngayon, ulitin ko po, babayaran po ng buo yung 1.2. Kung humihingi lang ho kami na kung maaari, bigyan lang ho kami ng palugit para ho mabuo yung 1.2 kasi kulang pa ho ng 600,000. Kung pwede ho, mapagbigyan lang ho na within the week mabayaran po yung yung kabuuan ho na 1.2. Actually, attorney, hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala kasi kilala ko po si Faisal na siya po ay sinungaling. Siya po ay mahilig mamera ng babae. Kaya hindi po ako naniniwala. Pero dahil kayo po nagagaranti, papayag po ako. Kung kayo po magbabayad pag hindi nabayaran yung 600 na kulang, kung kayo po magbibigay, papayag po ako. Pero kay Faisal, wala po akong tiwala. Kahit kaunti. Kahit katiting. Kung papayag ko kayo na bigyan ho ng palugit, ako naman ho, kinocommit ko ho, at yun din naman ho, ang representation ho sa akin, within the week ko mabubuo. Nakapag-raise na naman ho, from after the yung paghaharap niyo ho, Saturday, Sunday, nakapag-raise naman ho ng kalahati. Talaga lang ho medyo mahirap ho mag-raise ng 1.2 million ho sa ganong kaiksing periodo. Pero ang commitment naman ho, within the week ho, tatapusin ho yung 1.2 million. Ayan ho, kahit ho, sa Friday, June to ho, same time po. Kung maaari ho, makita na lang ho ulit dito. Tapos magpapakita ba siya? Napakasinungaling talaga ng taong yan. Yan ho ang hindi ko masagot kung magpapakita ho siya. Kasi yung schedule ho ngayon, ang information ho kasi sa akin, siya ho dapat ang attend. Hindi lang ho naka-attend kasi nga ho, may panic attack o depression attack. To be honest, walang balak magbayad si Faisal amin ng utang niya kung hindi pa ako nagpatulpo. Wala siyang balak. Lahat planado niya. Simula hanggang dulo, planado lahat. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala. Unless babayaran niya talaga. Nagpapasalamat ako sa tulpo na tulungan ako. Ganito po gagawin natin. Total, nakapag-usap na kayo at nagkasundo kayo doon sa kung ano ang mangyayari at magbabayaran. Ibablatter po natin yan para tayo po dito sa barangay ay may katibayan na yung napag-usapan nyo at attorney, sana po dahil kay ma'am, ito pa rin po sana natin kung ano po yung napag-usapan nang sa ganun mawalan po tayo ng problema doon sa ating paghaharap. Dahil dito po nagsimula yan, dapat po kung merong dito rin po natin tatapusin yun. So, nandito po ulit tayo ngayon sa Barangay Mulawin, Tansa, Cavite para po sa pangalawang settlement. Kasi nga, nung nakaraan, 'di ba, 600,000 lang po ang ibinigay ni attorney. And ngayon, eto na po yung kalahati, attorney. Okay, sige po. Nahirapan nung erase yung kompleto, pero ginawa na lang ho namin ng paraan ho para mabuo kasi naman yung commitment ho namin na within the week. Kung ano man ho yung kakulangan ho, kami na ho bahala sa arrangement ho namin, basta yun naman ho ibibigay. Pero for today's meeting ho, ibibigay ho namin yung kakulangan na 600,000 pesos ho para mabuo yung 1.2 million na napagkasunduan ho.
na pagbabayad ng nahiram na salapi ni Ginoong Amid kay Binibining Maranan. Sa harap ng mga saksi ay ibinigay na ng kinatawan ni Ginoong Amid ang kabuuan ng halagang 1,200,000 piso kay Binibining Maranan. Kung kaya't ang nasabing usapin ay isinasara na, gayon din ang anumang ugnayan ni Binibining Maranan kay Ginoong Amid. Noong kayo po ay na-ere sa aming programa, ito po bang si Faisal ay nakipag-usap pa sa inyo? Hindi na po. Hindi na rin po ako nakipag-communicate sa kanya. Simula nung bago pa lang kami, lagi akong nagpipilit kay Faisal na ipakilala ako sa family niya or kahit sa mga friends niya. Kaya lang, pag sinasabi niya kasi na masasaktan yung mami niya, pag nalaman na meron na siyang bagong karelasyon, parang naawa din naman ako kasi syempre, ayoko rin naman masaktan yung tita mami niya. Kaya hindi ako nagpipilit kung ayaw niya muna. Parang, sige, bibigyan kita ng time kung kailan mo ko kayang ipakilala sa family mo. Dati yun ang paniniwala ko. So, hindi ko naman alam na kaya ayaw niya ako ipakilala dati kasi meron siyang ibang kinakasama. Pero ang worst kasi sa akin is pinirahan niya ako. Ma'am, nasaan na po yung singseng na ibinigay sa ni Mr. Faisal na sinasabi niya 1 million ang halaga? Tinago ko na po kasi parang gusto ko na rin pong mag-move on. Medyo masakit po kasi yung pinagdaanan ko. So, para makalimutan ko, yung first step is itago ko na lang yung singseng. Hindi naman dahil sa yung presyo ng singseng is hindi 1 million kagaya ng sinabi niya, kundi gusto ko na lang din kalimutan. Hindi naman ako materialistic na tao. Okay lang sa akin kahit silver yun. Yung honesty niya, hindi kasi siya naging honest. Talagang nagsinungaling pa siya na 1 million yun kahit hindi naman. Pit ng baso lang pala talaga. So, yun. Sa nangyari po sa inyo, ma'am, sa tingin niyo po ba kayo ay minahal talaga ni Mr. Faisal? Ang nararamdaman ko ngayon, ma'am, parang hindi. Kasi tuwing magkikita kami, parang ang gusto niya lang is may mangyari sa amin. Tapos after na may mangyari sa amin, gusto niya na akong pauwiin, keso may meeting pa daw siya, may pupuntahan pa daw sila nung pinsan niya. Tapos, the mere fact na nag-propose po siya sa akin, tapos after niya mag-propose, in few weeks, nangutang na siya. Tapos after niyang mangutang, nagdahilan na siya ng may cancer. So, para po kasi sa akin, kung hindi niya intensyong perahan ako, kung hindi niya intensyong kunin lang yung pera, bakit niya hindi hinulug-hulugan yung utang niya? Kahit sana pa 100k kasi 1.2 million yun. Kung hindi niya intention din kunin yung pera, hindi niya yun pinlano, bakit hindi niya binalik yung pera after niyang hindi matayo yung driving school na itatayo niya dapat? Noong sinabi ni Mr. Faisal na siya po ay may cancer, ano yung naramdaman mo nun? Sobrang lungkot ko po. Iyak talaga ako ng iyak. Lahat ng group ng yung mga related sa cancer, kahit hindi lymphoma, nag-join ako, nagbabasa ako ng mga story nila. Baka meron akong mabasa na gumaling sa cancer, tapos ano yung iginamot niya, pati herbal, lahat ng herbal na nakikita ko, sinasabi ko sa kanya, inumin niya yon, magdasal kami, every Sunday magdasal kami. Umiiyak po talaga ako araw-araw. Every time na nagbabalita siya sa akin, stage 2 na siya, iyak ako, stage 3 na siya, umiiyak talaga ako. Tapos, ayun, wala talaga akong idea na hindi totoo ang lahat. Wala talaga po. Minsan magsisend siya sa akin ng picture na may dugo yung damit niya, keso dumudugo daw yung ilong niya, ganyan. Tapos magsasabi niya nasa ospital siya, magpaparadiation siya, ganun. Parang, syempre mahal mo eh. Kung ano yung sinasabi ng taong mahal mo, naniniwala ka, nag-aalala ka. Aawa ako sa aking anak at laging nag-iiyak. Ang sabi ko, aba, ay di magdasal kayo. Aba, meron pa sinasabi siya na yun daw kanyang lalamunan ay uoperahin at aalsin daw yung dito. Yung ano yun? Yung pinaka-tonsil. O ay di iiyak naman yan at naawa. Sabi nanay, kasi may lahi silang cancer. Si Faisal may cancer na din, nag-iiyak siya. Tapos yung nag-aano siya kung saan mga manggagamot, yung mga painkiller.
Sabi na niya dadalhin daw namin. Ganun. Ayun, kanyang kwan. Pero paano po ba yung pakikitungo po sa inyo ni Mr. Faisal? Narito. Aba, mabait naman at saka maganda rin naman pakitungo namin sa kanya dahil siyempre mahal ng anak ko, di mahal ko na rin. Oh. Ano po yung naging reaction nyo noong malaman nyo po na itong anak nyo ay niloloko lang pala ni Mr. Faisal? Aba, di ako'y nalulungkot at nagagalit at naluloko siya Pero hindi ko siya pinagdarasal na kasi magkaganon, di. Basta pinababahala ko na Diyos na ang bahala sa kanya. Kasi maganda naman ang pakitungo namin sa kanya. Bakit siya na ganyan pa? Mali yun. Mali talaga. Talagang pati ako, niloko niya. At sabi niya sa akin ay, Nanay, April, magpapakasal kami. Sabi niya sa akin. Sabi ko, di, bahala kayo. Kayo naman ay mga may isip na at may mga edad na kayo, di kayo ang bahala. Ay nanay, pagka kami nagpakasal, sa amin katitira. Abay, salamat naman kako. Ayun pala, mga kayabangan lang pala. Hindi pala totoo. Nagpapaano lang para makakuha ng pera. Ano po ang magiging mensaheng nyo, ma'am, dito po sa inyong anak since ganito na nga po yung kanyang pinagdaanan? Aba, di siya maghanap ng iba. At mag-asawa at mahirap din na walang asawa at walang anak. Huwag na iintindihin yung mga ganun na lalaki. Hindi yun niiyakan. Ang huling message ko kay Faisal, sana tigilan mo na yung panloloko sa mga babae, lalo na wag mong perahan, magtrabaho ka para magkapera ka. Tsaka yung sinasabi mo na bigay ko yun, hindi yun bigay, inutang mo yun, uulitin ko inutang mo yun. Walang taong magbibigay ng milyon, kahit kapatid mo, hindi mo bibigyan ng ganong kalaki milyon ang pinag-uusapan natin dito. Ayun, hindi na kita guguluhin. Tandaan mo yan. Goodbye na sa'yo. Sa mga kababaihan naman po, ma'am, na nakakaranas din ng katulad ninyo, ano po ang mensahe mo? Pakatatag kayo, ipaglaban nyo yung karapatan nyo. Wag kayong magpapauto sa mga lalaki. Pag may nakilala kayo, wag agad kayong magtitiwala. Talagang kilalanin yung mabuti. Kasi hindi lang emosyon yung masakit Siyempre, lalo na yung perahan ka. Pinaghirapan mo yun, ang dami mong tiniis para maipon yung mga ganong pera na inilalaan mo rin para sa pamilya mo, tapos mapupunta pa sa maling tao. So, kilalanin nyo muna yung, lahat tayo, naghahanap tayo ng taong makakasama natin habang buhay. Pero sana, maging maingat tayo sa mga taong pipiliin. Yung uunahin natin, yung kilalanin natin kung talagang nagsasabi ng totoo at talagang mahal tayo. Yun lang po. Senator Rapi Tulfo, maraming pong salamat sa tulong nyo. Dahil po sa tulong nyo, nabawi ko po yung inutang ni Faisal amin na 1.2 million pesos. Wala po siya talagang balak bayaran to, pero dahil po sa tulong nyo at sa kabutihan nyo, nabayaran niya po yung utang niya. Maraming pong salamat sa lahat ng tulong nyo, Sir Rapi Tulfo. Marami pa po kayong matutulungan. Maraming salamat po. God bless. Thank you po. Salamat po. Salamat. Mabuhay po. I love you.